Cheers to our first podcast! Okay, camera roll. So what's the topic na? Anong topic? So ano yung pag-usapan natin? Actually, wala kaming topic because we didn't plan for this one. Gusto lang namin na maging raw, maging authentic as much as possible. Wow, authentic! Basta I'm so hindi kami proud of you. gagamit ng actually na word kasi hindi kami cum laude. Actually, ayaw ko din gumamit pero gusto kong gamitin. Gusto ko ma-feel na cum laude. Bakit nauso sa inyo yung ganun, no? Pag nag-actually, dapat cum laude? Dapat cum laude and above. So, pag may mag-actually, you don't have the right, hindi ka sa cum laude. Ganun yan. Anyways, kumusta yung childhood mo rin? Oh my God, I can say that my childhood is so simple. Because, di ba, nasa ano kami nakatira, nasa gitna ng farm. Farm na hindi pang mayaman na farm, ha? Yung farm lang na palayan, literal na palayan. So, para sa inyo yun? Yung para yun? Mag-isa lang yung bahay namin doon, na nakapaligid. Yeah. At yan yung pinaka-na-miss ko kasi yung... Magtagalog ba tayo? Kasi parang Bisaya tayo, no? Kaya lang naman. Ang pinaka-na-miss ko is ang hangin. Di ba pag after lunch, tapos matulog ka na, tapos parang dinuduyan ka ng hangin. Meron naman sa atin. Saan? Dito, mga kasama na mahal. Hindi na daw yung hindi ko, wala akong sinabi, hindi ko talaga alam. Ito talaga, May issue. ito talaga, gawa-gawa lagi ng istorya. Maganda yun, pero hindi malamok doon. Kasi may para yan. Malamok, of course. Paggabi, That's why, nung nauso na yung katol, may katol Yun. na kami. Pero kasi mahal ang katol. oo nga, nung before, mahal yun. Parang, So, ang ano kayo ginagawa, before? Dos? hindi ko Parang dos. remember yung isang Per coil. Oo. Pero ang ginagawa namin, every afternoon, Sisiga. oo, Ah. nagdapong. Mm. Kuwante milay, gano'n na. Pero, Like, it was simple school but days. happy. Paano yung School days, Was it a struggle because nasa palayan kayo, malayo ba sa school? oo, kasi pag ang Di ba bahay may- namin may river. So, dadaan pa kayo dun sa yung parang lupa na in between the... Kahon-kahon. Yung kahon? Yeah, Ang tawag dun? kahon. Hindi ba yung lupa na tinatawiran? Kaya nga, kahon. Kahon. Kahon? Akala ko yung kahon yung gano'n. Yung Kahon nga pala. yun, yung ganun, kasi Ah. kahon-kahon. So, kahon yun, sa Ilonggo. Hindi ko Paano alam. pag umuulan, no? Tapos tataas yung river? Ayun nga, kasi di ba may river, so tatawid kami ng river. Tapos, pag baha talaga na totoong baha, na umaapaw talaga sa palayan, hindi kami makatawid. So, it's So- either hindi ka na lang papasok or hindi ka uwi. Hindi kami papasok pag hindi talaga kaya, pag malakas yung alon. Tapos, kung halimbawa, nakapasok kami, tapos biglang tumaas, doon kami sa lola ko nag-stay. Pero walang bridge? Kahit bridge? Wala, kasi kahon lang yun. Di ba sa river? I mean, Oh, sa river may tulay. nakahon Pero- or semento? Mayaman kami, riles. Oh. Oh. May ano pala before? Yung parang... train? Hindi. Bakit riles mo? Hindi ko alam kung saan yun kinuha ang riles. Basta riles siya yung Ay, nilagay. Oo. Maliit lang naman. Hindi naman siya ganun kalaki na river. Pero malakas yung ano. And then, ayun, minsan, hindi kami nag-school. So, nung mga grade 5 yata ako, or grade 6, lumipat kami malapit na sa kalsada. Pero sa tinatrabaho niyo pa rin yung ano? Sinasaka niyo pa rin yung palayan? As of now, Nung lumipat na kayo sa... So, ikaw, how was your childhood like? Simple naman. During... Saan ka ba Kaganyo. Pero Sa- kayo? City? Sa province. Like, 1, 2, 3. Third municipality outside of the city going east. Saan yung going west?
Yung going west, papuntang Iligan, yung papuntang Maria Cristina Falls. Ay, malapit kay Maria Cristina Falls. Parang from city na Cagayan de Oro, parang 2 hours to Maria Cristina. Kamusta yung Maria Cristina nung maliit ka at ngayon? Before, grabe, ang ganda. Like, malapad siya na falls. Ngayon, kaya lumiit na lang. Kasi sa Sibika at Kultura, Oo. talaga yun na Maria Cristina Twice ko pa lang siya napuntahan. Nung bata pa ako. ano ba pumunta doon? Hindi, malapit lang sa daan. Ay, malapit lang pala. Hindi, I mean highway. Papasok ka pa rin, pero hindi siya very rough na road. Kasi di ba may Simentado mga na. falls na talagang lalakarin mo. O like, yung kabila na falls sa Lanao din, Tinago Falls. Yun is, pag ganyan tagal, like, ilang steps yun, pababa, paakyat, pababa. Pero maganda. Sa amin, province, very, yung town namin, very religious, very... Cagayan de Oro, ano ba yung Muslim part na ba yun? Hindi. More on Marami ano? pa rin. Tapos, elementary days ko, medyo middle class na. Middle class kayo? Ay, Kasi yung father ko, mechanical engineer, tapos... so yung crayons mo nasa 36? Yes. Oh my God, hindi ko Yung talaga na-experience. Malalaki. Hindi ko na-experience ng 36 na Tapos every colors. school year, dapat mag-change ng pencil case. Oh my, wala akong pencil case! Umabot pa ako sa pencil case na ganyan-ganyan. Hoy, wala talaga akong pencil case. Lalo na kasi ako before elementary, mahilig ako mag-drawing. Tapos yung may color pencil ka din. Ano yung Yung tawag? pastel, maganda. Tapos yung bag mo, knapsack backpack. na Na malaki. Tapos Kasi- naka-black shoes and white. Oo, tapos dahil engineer siya sa isang company na gumagawa ng raw materials ng shampoo noon. Sa Shampoo, Cagayan? sabon. Sa amin din na town. Malaki siya yung pinakamalaking company. Japanese siya na company. So, Meron pa ngayon? Meron hanggang ngayon, meron ka naman. Tapos, may libre kaming school bus papuntang Cagayan de Oro. Grabe, para So pala kayo si kung papa mo nakatrabaho doon, yung bus ng employee bus, pwede kaming sumakay papuntang sa amin, papuntang School. city. Tapos city naman pabalik. So, Ang ganda pala nung parang sa Del Monte. parang Del Monte, ganon. no? Parang ganon. Yung Del Monte, sa Cagayan de Oro man yun sa amin. Tapos, So, bali yung elementary days mo, hindi masyadong struggle na. Kasi kami, naglalakad kami ng, siguro mga, hindi struggle yung I would say hindi struggle kasi yung pinagpasukan namin na school private na oh my God! Ano talaga tayo ng opposite? Kasi, tapos ako talaga doon nakatapos yung kuya kuya ko grade 6 kasi sikat yun na school sa amin para exclusive tapos mga tapos kasi yung mama ko din was one of the administrators sa private school na pinapasukan namin. Kasi nag-transfer na kami nung nag-retire. Kaya pala honor roll ka nung elementary. Siyempre, alam naman kung private, ilan lang naman kayo, di ba? Hindi, pero di ba matalino? Feeling ko, di ba sinabi mo yun sa amin na matalino ka? Matalino ang asawa ko. Ay, ang sabi talaga niya sa amin, hindi, yung side ng asawa ko, Mga matatalino talaga sila. pero, Loko-loko lang naman. Kayo lang naman pag napanood you mo were to just me, putting please comment. words on my mouth. Please comment me. I need your help. Please, Pero normal naman kasi yung private school na pinapasukan namin na Petro ng mama ko, kaunti lang naman yung students. So, like for example, sa amin sa elementary, grade 4, nag-transfer na grade 2, nag-transfer ako from CDO to school na malapit sa bayan namin kasi nag-retire na yung papa ko. Ay, hindi nag-retire, nagpabayad siya. para Para pang-stop alis na. niya, alis niya, nagpabayad siya kasi nagkasakit yung ate ko sa brain. So, need namin na... Sa brain? Oo, TB meningitis. Okay naman siya ngayon. Tapos, hindi pa masyadong known na pwede pala i-treat yun even with TB medications. So, dinala siya nag-effort talaga yung family ko to bring her to Cebu to
malayo pa naman yung Cebu, mahal pa masyado yung gasto, ganyan. So, doon medyo nag-start yung shaky na yung finances namin, mga ganun. At least na-experience mo na ano kayo, no? Tapos sabi pa nga nila noon na may sasakyan daw kami, hindi ko sure kung totoo ba talaga. Ngayon, wala na ka na sasakyan? Malayo na. Matagal mo na sa sasakyan. Kasi Col, pag halimbawa, kahit nasabihin mo na maliit pa lang kayo, less pa lang kasi yung expenses. So habang lumalaki kayo, yung iba talaga parang... Imagine, nakakasave na kaya kami nung pamasahe pa lang. Tapos yung nag-transfer kami doon sa private school na pinagtrabaho ng mama ko, halos free man kami kasi as privilege sa kanya na doon siya nagtatrabaho. Pero ano ka, Col? First honor? Hindi. Ano? Second lang. Mag-hi ka sa first honor niyo. Valedictorian namin si Darrell. Darrell? Teacher siya ngayon. Teacher na siya. Barkada pa rin kami hanggang ngayon. Kasi nagkaklase kami since elementary hanggang high school talaga. So ano yun, yung, di ba, pag first ka, salutatorian ka din, nung nag-graduate. So di ba, usually, pag salutatorian, valedictorian, parang sila yung type na nagko-compete. So, paano yun? May awkwardness or ano? So, for me, I don't know with her. Ever since kasi... Her? Darrell Pagano. Pero babae? Napangasawa din niya ang anak ng isa sa may-ari ng school namin. Kasi actually, hindi yun ganun ka-common pag lalaki-babae. It's either babae-babae or... Pero ilan lang naman kami, grade 6. Ilan kami, 12 na nag-graduate. Out of 12, dalawa. Ilan yung honor? Para lahat ng honor. Sa high school. Maganda pala pag sa private, no? Kasi ma-honor ka talaga. Syempre kung effort ka din kasi wala namang choices. Ilan na yung choice ng guro. Pero sa high school, marami na kami sa high school. Pero private ka pa rin ng high Doon school? pa rin same na school. May loyalty award ka pa nung... Yes. Tapos doon din ako nagturo. Nagturo din ako ng midwifery sa college. Kasi may college din. Pero saan ka nag-nursing? Nag-nursing ako sa Cagayan de Oro. Hindi na dun sa... Ano yung favorite subject mo ng elementary and high school? Before, it was math and science. Matalino ka sa math, Col. Ako talaga yan, 70 plus talaga yung grade ko ng elementary ako dyan. Elementary high school lang. Pero pagdating sa college, I really hate yung di ba sa nursing, biochemistry, microbiology. Tres lang talaga. Di ba? Pero, sa inyo din ba? Kasi sa amin, very tight yung... Sa nursing? Oo. Parang, siguro 3, 4 lang yung mga 1 point. Grabe yung agwat. 1.75, 1.5. Tapos kami lahat 3. Sa mga biochem, chemistry. Ganun din sa inyo. In every section, parang isa or dalawa lang yung wala talagang 1. Kasi wala nga sa amin cum laude eh. Sa amin may cum laude, isa lang. Tapos pag pag exam, midterm, tsaka finals, grabe talaga, isa lang or dalawa lang yung nakakapasa. May very, very memorable na experience sa nursing. So, dahil pag third year, di ba, med-surg. Med-surg. So, wala na akong masyadong libro kasi yung mga libro ko, mga very old na ba kasi mga pinsan ko na nursing. Yun ang pamana. Graduate, tapos na pamana. Pero may mga latest. Pa rin, magagamit mo pa rin kasi para man yung mga principles. Med-surg, tapos dalawa kami na section, always together kasi limited na lang yung mga instructors na mag-handle. So, 45 plus 45 in one stage. So, 90 kayo? In one malaking room. Basta ganun, 80 or 90 in dalawang section na yun. Ano yun, first year pa lang? Third year, med-surg. Tapos, out of ganun kalaki na room, na ganun karami na estudyante, 32 or 35 lang kami pumasa. Med-surg. Na nag-4th year? Na nag-forward sa 4th year. Kasi in-screen na talaga. Grabe ang screening sa amin. Tapos, kung first sem ka, yung subject namin, first sem med-surg. Ano ba kayo, university? Mas kasi yung university? Tapos, kung first sem mo binagsak, hindi mo pwedeng kunin sa second sem.
first sem mo ulit balikan. Mm. So yung iba nagreklamo kasi dun marami talagang parang nahati talaga yung 10 sections, naging 5 na lang. Parang ganun. Tas, ang dami mga parents na nagreklamo, nag-file ng case, ganyan. Baka hindi daw tama yung pag-compute ng mga gadget. Tapos pumunta ako sa mama ko, sabi ko, Nay, happy ako kasi out of ganito karami na student sa 2 section. Isa ako sa pumasa. Sabi niya, kasi maldita yung nanay ko, tapos very strict sa pag-aaral. Sabi niya, bakit hindi ka ba't inisip mo na pwede kang hindi pumasa? Sabi ko, kasi di ba very old na yung mga books ko. Hindi pwede, nagbabayad tayo dahil sa tuition mo. So gamitin mo yung nasa library. Sabi, wala din akong lusot nito mga kasalanan ko palagi. Wait lang. Ano yung nanay ko sa academics? Okay, so speaking about nanay, what have you learned na parang lesson talaga na in-instill niya sa'yo from childhood na dala-dala mo hanggang ngayon na you wish to din kay Riri, kay Rara? Ako... Iyak siya. Hindi. I would think na sa mga kasi yung mama ko very strict nga sa academics. So, feeling ko with that, hindi ko masyadong na-enjoy yung elementary tsaka high school. Feeling ko lang. Ako din. Pero, kung balikan ko naman yung experiences ko sa elementary high school, feeling ko nag-enjoy naman ako. Pero yung feeling ba na fully na-explore mo, parang gano'n? Kasi nahiya din. May pressure. May pressure kasi nanay ko andyan sa school. Tapos isa pa, parang always monitored ka. So parang gano'n. That's why, ewan ko, how would I say it, yun na learning. Tapos, ang ginagawa ko ngayon, opposite sa anak ko. Sinasabi ko always na, enjoy ka lang, meron din namang pinagpa-follow up na assignment, ganyan, pero hindi masyado bang na, dapat first honor ka talaga. Enjoy, basta meron pa rin enjoy lang. Kasi yung mama ko before, hindi. Ako naman, hindi naman ako pinipressure ng nanay or tatay or yung nagpe-pressure sa akin yung mga tao around me. Classmates. Hindi man classmates, pero kumbaga lagi nilang dapat ikaw yung ganito. Peer pressure. Tapos, teachers nung elementary, parang hindi masyado kasi parang yung mga elementary teachers ko, parang super love ako ng mga teachers ko. Pero nung high school, parang doon ko na sana yung mga teachers, din sila ba, kind sa students. Hindi yung, dapat ka, kasi parang, I don't want to mention names, pero parang, hindi ko talaga na-enjoy ba, kasi kailangan kong mag-cope up, kasi pag, halimbawa, sa exam, may isang tao lang na tumaas sa'yo, sabi, tinaasan ka ni ganito, so dapat next time, yung parang ganun, kaya parang hindi ko na-enjoy yung elementary, high school. Balik sa akin, hindi naman sa na-pressure ako. Pressure din siguro, pero, looking back, na-enjoy ko naman yung high school elementary days ko kasi very bibo din ako. Parang I don't know if it's still pressure, pero parang I don't want to disappoint my mother. Parang ganun lang. Pressure ba yun? Oo, may pressure ka sa self. Pero sa self. Pero hindi, not knowingly ba na inisip ko na baka ayaw din ng mama ko mag-fail or dapat ito na yung level. Hindi naman siya nagsabi ng ganun. Kasi ako parang, halimbawa, di ba nung high school naiinggit ako dun sa mga kaklase ko na may falls na malapit sa amin, na maliit lang, na malapit sa high school namin. Never kong napuntahan. Hanggang ngayon, never ko talagang napuntahan. Kasi parang iniisip ko na, instead na sama ko sa mga kaklase ko na punta sa ganito, sa ganyan, magstay na ako sa bahay at
mag-aral kasi baka pag nag-exam tapos ma-failure ako, parang pagsisihan ko na dapat yung ginala ko, nag-study na lang sana ako. So parang yun yung yun yung parang pressure na kung babalikan ko siguro yung moment na yun, sana parang wala din, nung time kasi natin, parang wala naman nagsasabi na, wala pa ang mental health nung mga time din. Pero parang wala naman nagsasabi sa'yo na, oh, enjoy mo lang, okay lang yan na ano. Pero yung mama ko before, pag mag-ask ka naman din ng permission, na, oh, punta ko dito sa ganyan. Ay, si nanay, yun ang hindi talaga. Sa akin, sa mama ko, okay naman. Basta, mag-ask ka din ng permission sa papa ko. Sa amin kasi, Cole, pagka weekends, kailangan namin magpunta sa garden. Kasi yun lang yung binubuhay sa amin, magtanim ng gulay, ng palay, ng lahat. Yun. Kaya parang, hindi ko din talaga na-enjoy na ano, kaya parang sabi ko, kung may regret ako sa buhay ko na bakit hindi ko ginawa, yung mga ganun. To the extent ha, proud kasi yung parents namin na honor dapat. At least belong ka lang sa honor roll. Nagpagawa sila ng isang kwarto namin, ginawang library. Sa bahay. Oh! Alam mo Kasi parang... wide reader yung family ng father ko na sa mga matatalino talaga yung family ng papa ko. Ay, matatalino in the sense na very bookish, yung wisdom, yung about history, mga ganun ba? Tapos magaling mag-English, magaling ganyan sila. Mga intellectuals. Oh, pero dili yung super duper nag-excel. Pero nasa ano. Tapos, yun, nagpagawa siya ng library, mga encyclopedia lahat, mga history books, mga ganyan-ganyan. Tapos, bilan pa kami ng computer, pero yung kuya ko lang gumagamit. Kung ano nga, parang nung college din, hindi din ako alam mo yung mga bar-bar, di ba pag college? Pag college na, kasi yung school namin malayo din sa city. Pero yung, kasi nursing, mayayaman, maraming ano, so pupunta yan sa ano. Pero nung time ko, never talaga akong nakapasok sa bar, sa kung ano-ano, never talaga. Kasi yung allowance ko, sakto lang talaga for, my God, ang allowance ko nung 200 pesos. Maswerte ka pa rin. Hoy, 1 week yan. Okay. Nagdadala lang kami ng mga ampalaya, tuyo. Tapos Ako, pag... sa college days naman, yun yung start ng medyo financially unstable na talaga. kasi ilan na kayo nag-college? Kumain ka ng ano, para kunwari, na-enjoy mo yung ano natin, yung Hindi conversation. naman masyado, parang ako na lang ata. Ano Kasi- taga... Third, from apat kami, pangatlo ako. Kasi parang nag-stop yung ate ko, yung kuya ko, fourth year college or nagtuturo na, pero may starting a new family on his own. Yeah, parang ganun. Tapos, basta financially unstable na kasi yung papa ko, nasa bahay, tapos minsan nag-abroad, tapos balik lang, saglit lang. Tapos may pinasukan sila ng mga business na failure. So, sa akin, imaginein mo yung school shoes ko from fourth year hanggang nag-graduate ako ng nursing. Isa lang? Oh. Kasi alam mo Tapos, sa amin... Yung umabot pa sa time na parang one way sa amin from bahay namin to school sa morning is 25 pesos. An hour ride. Bali, uwian ka? Everyday. Tapos binibigyan ako minsan ng mama ko ng 50 or 25. Tapos maghanap na ako ng paraan. Magkita na lang tayo sa Cagayan de Oro. Tapos sabay na ako uwi sa kanila. Tapos, Bakit may sasakyan na kayo? hindi. Yung sasakyan ng may-ari ng school na pinagtrabaho ng mama ko. Kasi always sila kasama. Nagpa-process ng mga ched, mga ganun-ganun. Paano yun pag, di ba, pag nursing, laging gabi umuwi, laging... Minsan minaantay ako, minsan sasakay ako jeep, tapos pinaka-worst yung doon ako magbabayad, ano na ako na bababa ang jeep tapos kukuha ng pamasahe para magbayad sa jeep. Grabe, no? Tapos may time pa na nagbabaon ako, kanin lang talaga. Tapos, mabuka, ma-friendly. Nangingi-ingi ka. Oo! Lahat ng mga friends ko, may mga friends ako na barkada ko na
yung parents nila teacher sa university. So, pwede silang maglista ba sa canteen tapos didak lang sa sahod ng mama nila. Alam mo, thankful din ako sa mga friends na ganyan. Siguro, I only have 3 nung college na masabi ko talagang close, ano ko talaga na, alam mong sila may pera sila, pero hindi ko alam kung ano, kasi based naman sa story nila, hindi din sila ganun kayaman, pero Generous. kung i-compare talaga yung buhay ko sa buhay nila, mas angat-angat Better. talaga sila kaysa sa akin. So sila talaga yung pag wala akong pagkain, yung sila yung Marami magbibigay. akong ganyan. May barkada ba ako ngayon? Hi, Doctor. Doctor na siya ngayon si Doc Des. Yung mga binabarkada mo talaga ko yung mga ano talaga. Hindi, mga ano kasi yung ang naging barkada ko halos babae lahat sa nursing sa first na section na napasukan ko. Naging close kami kasi sayaw-sayaw sa PE. So, wala kang mag-isa magturo na dance man sa high school. So, ako nagtuturo sa kanila. Yan si Doc Des. Third year or fourth year na ata ako. Tapos, pag feel niya na wala akong baon, tinatawagan talaga ako, kumain ka na, tapos ganyan, kasi nagtatagalog man yan. Tapos those were the days na yung mama niya, tsaka yung ate niya, nasa States. States ba yung ate niya? Tapos nagpapadala yung mama niya. Napadala na ako ng allowance. Tapos tawagin siya, Jerome, saan ka? Mag-withdraw na tayo. Hindi, natatakot man siya na ilagay sa bag niya. So, ako hindi man napagkamalan talaga na mayaman yung mukha ko sa sabag ko, nilalagay yung pera. Tapos tawag din siya na, tita, tawag din sa mama ko, tita, hindi ko muna pauwi si Jerome, dito na mo siya magstay sa apartment. Grabe talaga ang tulong niya sa akin. Hanggang ngayon, nagtulungan pa rin kami. Kasi na doktor na siya. Buti hindi ka na-develop sa kanya, Col? Wala man. Ang pinaka-worst pa rin, nag-graduate ako ng nursing. Na-evict kami sa bahay namin. Bakit? Nakuha ng bangko yung bahay namin. Bakit inanon yung... 2 personal na. Oo. Na-loan yung bahay kasi pa yung nagkasakit yung ate ko. Naprinda? Hindi na nabayaran. Oh my God. Tapos saan kayo napunta? Iba't iba talaga. Doon sa paralan na pinapasukan ng mama ko, sa isang room, doon kami natutulog. Pero sama-sama kayong lahat? Oo. At least sama-sama Tapos kayo, hindi yung... pinaka-hurt, isa ng pinaka-memorable na bitter pill to swallow. Nag-graduate ako na parang pag-uwi namin, yung mga gamit namin nasa labas na. Oo. On the day ng graduation mo? If I can correctly remember the day. Same ng graduation mo? Oh my God. Parang the next day or day after, parang ganun. Parang hindi mo na tuloy alam kung mag-celebrate ka ba o Kaya nga, nagkain na lang kami sa labas doon Bahay? sa city bago umuwi kasi parang alam na ng parents ko na So, paano yun in-explain ng parents nyo sa inyo na... Hindi, naalam na namin. Nung mga before na natanggap talaga. Pero medyo mahirap talaga yung pera na basta, it was a long story na slightly ginagamit siya karon before na politically against the person na mag-help sana sa amin. Pero anyhow, nakasurvive naman. Pero, di ba, yung mga struggles na yun that made you stronger? Oh, and those were the days we were able to identify mga even blood relatives ninyo. Pwede kayong I-let go. i-let go. Kaya kayong tiisin. Na nung unang panahon na kami ang meron, sa amin sila always. Yung mga neighbors namin, yung mga relatives. Tapos, nung kami na ang nawalan, parang wala na talagang gustong tumulong or nahiyang tumulong or na-pressure na hindi kami tulungan. Parang ganun ba? I cannot blame them, pero it was hurtful. Pero may mga tao talaga na, hindi mo naman kasi sila masisi kasi may mga personal struggles din sila in life. Pero may mga tao din talaga na, thankful ka talaga sa mga tao na to kasi kahit sila may struggles, pero pinipili nila kahit na small things lang ba. Or not necessarily man na
kailangan kayo matulungan financially sa mga time na yun. Pero at least mapakita lang nila sana sa amin na we are still Family. here for you or we are still family. Pero Kung hindi pa, man wala. pera, kung Oo, ka. whatever na lang na ano. Pero meron talaga na mga ganun. Pero ngayon, yung mga taong yun, Natatawa na lang ako nung nag-start ako magtrabaho sa ospital. Tapos, libre lahat yung mga gamot doon sa ospital. Kasi German doctors, funded by organization dito sa Germany. Libre opera, libre admission. Tapos, syempre, doon man din ako, yung paaralan, malapit lang man sa school namin. Yung mga surrounding, mga neighbors, ang iba, mga relatives namin, yun sila yung mga iba doon, ha. Tapos, nagtuturo na ako, nurse na ako sa German doctors. Night shift, uwi ako diretso, morning, diretso sa school, magturo ng midwifery. Tapos, syempre, naglalakad papuntang habal-habal na Statsford, tapos, Terminal. Terminal. Nakikita nila, yan, naano ka na pala sa ganito na hospital, may libre pala ng mga gamot. kilala ka na nila. Siyempre, kasi may, ka na, may profession ka na. Sabi, bigyan mo kami ng gamot, ganyan. Nag-revenge talaga ako na, ay, hindi pwede. Magbinyak talaga kayo doon. Maldito ka din na. Hindi. Those were the days na naisip ko na, ay, mali pala yung nagkasakit na nga, pinagka-anuhan ko pa ba? Pero inisip ko din na, nung kami nga ay nangailangan sa inyo, wala man lang, Pero normal reaction naman yun kasi may hatred ka pa or... Pero ngayon na wala na nag-forgive and forget na, nag-forgive na ako. I can never forget. Pero nag-forgive ako na, ganyan talaga yung tao. Tumulong na din ako sa kanila. So do you believe in forgive but never forget? Some things can never Diba? be forgotten. Siguro mag-heal lang yung mo pero hindi mo talaga yun ma-forget Like, na once upon a time. for example, or once upon a time. Yung lugar na nasakitan na very painful sa'yo. Kung wala ka dun, hindi mo siya makikita, hindi mo man talaga ma-bring up sa utak mo. Pero pag lang kayo doon, maka-visit, mafe-feel mo pa rin. Kailan ka nagka-first girlfriend? Grade 6. Oh! Girlfriend! Grade 6 to 3rd year kami. Ba't nung magka-age lang tayo, di ba? But nung grade 6 kami, wala mang... Wala, sorry, very active ako. I'm so proud of you. Grabe, grade 6. Yes. Paano nanligaw ang grade 6? Sulat-sulat. Those were the days na Berks. Yung palabas sa TV? Oh. Tapos, Sulat-sulat. sino yung girlfriend mo? Kaya mong i-mention yung name? Kaya naman. Alam naman ang asawa ko. Baby ka pa naman Gay yung pangalan niya. Gay Abigail. Abigail. Kailan kanya sinagot? Saan ako simula? Hindi. Mga laro-laro sa plaza. Ibang school sila. Public Central School. Grade 6. Ayan. Tapos kami man sa private school. Well, yung after tinglabas doon sa plaza tambay. Tapos, crush, ganyan ba? Laro-laro ng mga slipper game, mga crush. Uy, crush ka ni ng klase ko, ganyan. Tapos pumunta kasi kukunin ko muna. Ganda na sana. May tuwa na. Sige, ka na doon. Ipos mo muna.